selective justice kasi itong kay Trillanes. I don't know why he has this focused anger or hate against the Dutertes or persons allied with the former president. Kasi if you look at the House of Representatives, for instance, di ba niya natanong kung nag-attend pa ba si former Speaker Romualdez sa mga session sa Congress? Parang wala na ata. Ever since nung hindi na siyang speaker, hindi man siya nagtanong ng ibang mga senador din dyan na palagi namang absent din dyan eh. Meron nga sikat niya na palagi absent. O hindi, bakit hindi niya pinupuna yun? There is a term called Equal Protection Clause of the 1987 Constitution. Kung hindi na natin i-explain yun na yung mabuti, ang isasabihin na lang natin, what is good for the gander should also be good for the goose. No? Kung gusto mong i-insist yung kanyang physical presence, i-insist mo sa lahat. Opo. Hindi lang kay Senator Bato. Parang sinasabi ng Senado, kahit wala pa naman sa kanila itong impeachment complaint, kung sakali man daw umabot doon, handa naman sila kung magsasabay ang impeachment ni President Marcos Jr. at VP Sara Duterte. Pero sinasabi yun na nga. Alam naman natin hindi mangyayari. Na sinasabi din ng ilan, hindi maganda yan para sa bansa natin. Ito lang po. So kahapon mga kapatid po, in fairness, ito kay Sec Gen Garafil, kahapon niya tinanggap yung second complaint and the same day po na i-transmit niya ito sa Office of the Speaker, and the Speaker in all fairness then agad po itong ipinakalendar sa Committee on Rules na nagkalendar ho naman kaagad sa agenda kahapon. Siningit siya bago po matapos ng sesyon. Hindi siya kasama sa original na agenda, nagkaroon ng supplemental. Nakita ko yung papel at yung nga po, ito ay binasa na kahapon at meron na pong referral sa Committee on Justice. So that's been initiated na. Itong first complaint na ito, ito pong complaint na ito na nangangahulugan po na wala nang pwede pang anuman pong reklamong impeachment laban sa Presidente. Meron na po siyang 1-year immunity. Ang tanong lang po, ito ba'y uusad? Oo naman. Kasi nga po na-refer na ito sa Committee on Justice and definitely po they have a couple of days para magpatawag po ng pagpupulong sa komite at susuriin po muna ito po ang kanyang forma, kung sakto ba, at eventually po tatawag na po ng pagdinig yan para po naman doon po sa sustansya ng reklamo na eventually po magpapatawag din po ng mga yung complainants and kung testigo po o anuman pong panig ng mga gusto nilang isakdal ay patatawag. But basically po, dead on arrival ito. Ngayon po, bahagi na lang po ito ng proseso. Hindi ito uusad kasi nga it's a numbers game as we all know. At ngayon po, hawak pa po ng Presidente ang mayorya ng mga miyembro ng Kamara. And definitely po, sa akin po lamang sarili pong pagtansya, bibigyan po ito ng pagkakataong proseso para wala masabi ang lahat. Pero but at the end of the day, pagbobotohan po ang naturang magiging report ng Committee on Justice. And pagkatapos noon, yun na po, ililibing na po ito ng tuluyan. And may the complaint rest in peace. Alright? Hindi kaya magmulto yan. Kahit papaano. Kasi nilibing ng buhay Kahit papaano, magpaglalamayan muna. Okay, bago po ilibing ito. Mga ilang araw paglalamayan ito. May namatay ba? Depende yan sa committee. Pagkatapos yan, abangan natin po yung sa Supreme Court na ang pagkatagal-tagal po na desisyon sa motion for reconsideration doon sa impeachment laban kay VP Sara, tignan natin kung meron po magiging pagbabago. Kasi yung pong naging desisyon dito ng kataas-taasang hukuman, mga kapatid, nakababahala sa panig po ng mga maaari pang magsampa ng impeachment complaint laban sa sino mang impeachable official kasi binago nila ang probisyon ng ating konstitusyon. Basically, kahit na po siguro sino pang tanungin mong abogado, hindi po sila sasang-ayon dito. Although ito po ay unanimous na decision, kaya ka nagtataka din bakit naging unanimous po ito. Siguro dahil din sa kanila kasi nga mga impeachable official po sila. Kasi yung basically po, tatlo yung paraan. Gawin na po natin dalawa na lamang. So, maaari kang magsampa ng impeachment sa pamamagitan po nitong matagal na proseso. And meron pong, ito ho yung pinagdaanan ngayon nung binasa kahapon. Yung isa po, yung 1/3 votes na lang. Ito yung ginawa nung Sara Duterte impeachment. Pangalawa. Ito rin po ang ginamit sa panahon po ni Joseph Estrada, panahon po nitong si CJ Corona, yung proseso. Mas mabilis po yan. Nasa saad po yan sa saligang batas. Doon ang due process na hinihingi sa trial in the Senate. Doon bibigyan na pagkakataon humarap yung nasasakdal.
impeach na siya. Yun po iyon. Pero ngayon po, hindi na pwede yun. Dapat daw po magpatawag ng hearing ang Kongreso para po sa panig noong kanila pong gustong ma-impeach na official. Nawala na po yung shortcut mode na ito. Yan po yun. Yan ang implikasyon yan. Na talking about ngayon po hindi lang po kay VP Sara, kay Pangulong Marcos, kundi sa lahat ng impeachable official. Yan na po magiging panuntunan. Nasaan na yung provision ng saligang batas? Kasi yun, may wisdom din po ang mga bumuo niyan. Kasi nga, di ba, naalala mo nung ating kinausap itong si dating CONCON delegate Sarmiento, maging si Ginoong si Justice Carpio. Ang sinasabi niya, ang wisdom nga po doon, dahil alam natin na kontrolado lagi ng nakaupong presidente, yung Kamara de Representante, lahat po nang papasok dyan na impeachment complaint, babariling ka agad. So makakuha ka lamang ng 1/3, isang katlo ng miyembro ng kung hindi majority, 1/3 lang. 1/3 votes. Oo. Para mo lang masiguro, na agad po itong bibigyan ng paglilitis, forthwith. Di po ba? Na hindi nga nangyari yung fourth wave. Yun lang po yan. Maipaliwanag ko lang po itong Mukhang napapanahon importante yatang issue ito. maulit yung ginawa mong think about it noon, para ma-refresh yung memory ng mga kapatid natin doon sa fourth with. Patagalin. Kasi nga nagkanya-kanya ng kahulugan eh. Yung fourth with na salita, hindi ba? Anyway, sige po. So, yan po yung nangyari na. At sabi nga po, bagamat nakaka-apekto po ito sa ating pangkalahatang image, sa ating ekonomiya, Yes, investors' definitely. confidence, etc. Bahagi po ito ng ating demokrasya. Ang atin lang po dito, idaan niyo po sa proseso. At kung maaari, hayaan po yung mga complainants magbigay ng kanilang ebidensya, Tama. magharap po ng kanilang mga argumento, pakinggan po sila. At huwag nyo naman pong sagasaan na lang ura-urada. Saka di mo patayan ng mikropono ha? Kapag nag-e-explain na ng laman ng kanilang impeachment complaint. Alright. Sige po. So mga kapatid, kami po nalulungkot dito sa pangyayaring ito diyan po sa area po ng Basilan. Ito ho paglubog ng barko. At ngayon po, ang sinasabi nga, uunahin muna po itong paghahanap sa mga posible pa pong survivors nito, and we sincerely pray na meron pa pong mahanap dito. Ito po ay trahedya na kinalulungkot po natin. At ito ho ngayon ay sabi nga, pagkatapos ng lahat ng pag-search dito, tsaka magsisimula po ang investigasyon ng magkaalaman ano ho ba ang cause nitong trahedyang ito. Nakakalungkot na mangyari ito mga kapatid po sa gitna ng napakaraming problema po ng ating mga kababayan. Pero girl, meron pa hong isang nagbabadyang trahedya dyan po naman sa Nueva Vizcaya. Wala hong masyadong balita tungkol dito, pero meron pong nag-viral na mga video dito ho sa pagbubuwag ng mga pulis sa isa pong barikada ng mga nagpoprotesta. Meron nga pong ipinadala na pulisya. 300 police officers po ito mga kapatid na parang pupunta talaga sila sa gera sa dami nila para tanggalin po, buwagin yung community barricades. Diyan po yan sa may Dupax del Norte, Nueva Vizcaya. Para nga po ito magbigay daan sa pagbabalik nitong Waggle Corporation sa kanilang exploration work matapos po silang makakuha ng court issue na temporary restraining order. Meron pong mga pictures and even videos nakalat po ngayon online. Ito pong naging ginawa po nitong mga 300 police officers na ito ay kinokondena naman ng Philippines Alliance of Human Rights Advocates o PHRA, yung naging operasyon nga nitong mga pulis. Sinasabi nilang masyado daw malakas yung naging presensya. Kung ba naman, 300 pulis ba naman yung ipadala mo dyan? Doon nga po sa pag-dismantle ng mga barricade ng mga residente, natutol po mga kapatid sa pagmimina dyan sa lugar na iyan sa Nueva Vizcaya. Ang sinasabi nila, masyado daw yung excessive force daw yung ginamit nitong 300 policemen na ito na nagresulta nga po sa mga sugatan, arestuhan, at maging medical emergencies ng ilan sa mga tao na nandyan po sa area na yan. Opo, maganda ho siguro, maunawaan nyo lang po, bagamat ito po ay malayo sa atin, malamang po yung mga iba dito, walang pakialam. Pakialam ko dyan, di man ako taga dyan. Pero alam nyo ho kasi mga kapatid, unang-una, kapag ho walang pumansing po dito ho sa mga nangyayari, sa mga tulad nga po ng lalawigan ng Nueva Vizcaya, lalo pong magiging marahas sa mga pangyayari po dito at magiging, alam niyo ho yun, wala na po talagang sisinuhin ang ilang po sa mga makapangyarihan sa bayan na ito. Bagamat nakakuha po ng pabor sa hukuman, sa local court, ito pong kumpanya po na Waggle. Tama Ito Waggle na ito na isa po sa mga kumpanya po na nagmimina at may mga kataya po siya sa mga Filipino companies. Bagamat nakakuha po sila ng pabor sa hukuman,
at yung pong hukuman ipinag-utos mismo, buwagin niya ang barikadang yan kasi hindi sumusunod raw at gumamit po ng pulis at identify yung mga hindi sumusunod para daw arestuhin. Ang maganda pag-usapan dito, yung pinagmumulan nito. Ano ho ba itong proyektong ito? Ito po ay hindi pa actually ho na pagmimina. Exploration pa lang ito. Ang tanong nga po dito, DENR, Mines and Geosciences Bureau. Ano na naman po ito? Dumaan ho ba ito sa malaliman at totoong konsultasyon? Yung po naman ang hinihingi ng mga stakeholders doon. Talaga ba nagmamadali ito? Gaano ho katagal ang inyo po ditong konsultasyon? Kasi exploration pa lang ito, tinututulan na po nila ito. Paano pa kaya kung actual na po na pagmimina? May mga lugar po na hindi nagtagumpay ang exploration. Ang magandang halimbawa dyan po sa Lubo, Batangas. Nagtangka doon yung exploration ng isang kumpanya, tumutol mismo yung LGU eventually yung LGU eventually po tumutol sa tindi ng protesta po ng mga kababayan natin doon. Nagtulong-tulong ang ilang mga grupo, mga abogado. Hindi natuloy kasi nga yung Lubo na yan, di ba Verde Island po yung kaharap niyan? Saan dadalhin yung latak ng mina? Ito hong pinag-uusapan dito, ginto ang miminahin dito. Kapag ginto, gumagamit na po yan ng mga asido. Oo, at dito sinasabi po ng mga nandoon, ayan na naman kayo. Baka na naman po ito dumaloy sa amin pong sakahan and eventually po sa aming waterways. Meron na ako dito ang kukumpara baby girl, para lang po sa inyong kaalaman. Dito po sa, noon pa po nangyari ito at na-cover po namin ito. The same area po ito, Nueva Vizcaya. Ito ho naman yung Oceana Gold Philippines. Gold and copper din po ito. Sa Barangay de Dipio, 7,000 hectares po. Ito ho yung before and after nung ginawan po namin to ng coverage. Panoorin po ninyo sa ating pong visuals. Ikaw na ang mag-describe. 2012 po, before napayagan ng DENR yung pagmimina. Nakita mo yung kaibahan? Yes po. Sa mga kapatid natin nakikinig sa radyo dito po sa 2012 visual, makikita po natin yung ganda Bundok. nitong area, nung bundok, dyan sa Nueva Vizcaya. Samantala dito sa 2019, na after po ng pagmimina, kinabkab, nawala po yung kulay green. Nawala Nawala yung yung bundok. bundok. Nawala mismo yung bundok. Parang nagkaroon ng talagang hinukay sa ilalim, mga kapatid. At halos sa makikita mo, parang nilahar eh. Open pit mining Yan. po ito. Yan, open pit. Bukas po ito, kitang-kita mo kumbaga sa labas. Ngayon, may mga pagtutol din po dyan. Meron din po dyan mga protestang nangyari. Buhay pa, I think dyan si former Congressman and Governor Carlos Padilla. Siya po ang isa sa mga tumututol din po diyan na pinapayagan nga ng DENR. So ito ho yung before and after. Ngayon, kung pupuntahan mo din po itong lugar ngayon, kung saan nila gusto magmina sa Dupax del Norte, yan din po ang binabanggit ng mga locals doon. Sandali lang po saan ba dadaan itong latak ng mina nyo kung sakasakali. Pinapayagan na naman po ng MGB ito. At nakakuha sila ng kakampi. Yung court mismo nagsabi, gamit na kayo ng pulis. Siyempre, kung may barikada dyan, yung pulis, anong gagawin? Bubugin yung barikada. Gulo ka agad yun. Oo, wala ba ho dito pwedeng mamagitan lang muna pag-usapan po itong bagay. Ito na naman, yung pong hinihingi na kinakailangan pong permiso ng komunidad. Sino ho na naman doon sa komunidad ang pumayag dito? Iilan lang sila. Yun po ang ating sana nga dito para maiwasan po ang naman pong violence. At sana nga, maiwasan din po yung sinasabi po na perwisyong idudulot ito eventually sa naturang komunidad. Kung ayaw sa inyo, huwag yung pilitin. Yun po sana ho ang sa atin dito. Kasi may mga, ngayon po existing na mga minahan na yung iba ho naman, in fairness, nasunod na sa mga panuntunan. Nagkakaroon ng aksidente and eventually po, doon lang lumalabas yung mga pagkukulang. Pero after the fact na po ito. So ang tanong na naman po dito, nasaan na naman po ang DENR Secretary? Nasaan na naman po ang pamunuan po ng Department of Environment and Natural Resources o kaya po naman siguro baka na naman po nila ipapangalandakan na hindi. Oo, kasi inaprubahan na ito ng Mines and Geosciences Bureau. Alright. Huwag naman sana maghihintay na naman tayo ng ilang taon dito. Pagkatapos saka ipapatigil pagka nagkaroon na naman ng mga problema. Yun po kasi ang dahilan ng mga residente dyan kung ba't ayaw po nilang matuloy yan. Yung sinasabi pa rin nila na posibleng environmental damage. At sinasabi din ng mga komunidad dun sa area na yun sa Nueva Vizcaya, Manong Ted, kulang daw talaga sa konsultasyon dito sa mangyayaring exploration dyan po sa area na yan. Well, Yun ang sinasabi nila. kung kulang sa konsultasyon, baka naman may mga nagkonsultasyon. Iba yun.
Sumobra Kaya siguro meron sa po naman sulsol. konsultasyon. Naku po, iba yun. Iba naman yon, yung konsultasyon at konsultasyon. O maya-mayang kaunti pa mga kapatid, para nga po tayo makahingi po ng komento dito kay Attorney Israelito Torion kung nasa na nga ba si Senator Bato ngayon at ano din ang reaksyon niya doon sa sinasabi na ihahain nga daw ni former Senator Antonio Trillanes. Si Antonio Trillanes Oo, pala. he will file an ethics complaint daw tungkol nga pa rin dito sa pagliban pa rin ni Senator Bato de la Rosa, ang kanya pa rin pong non-attendance dyan sa Senado. Hingi lamang po tayo ng reaksyon kung ano po ang plano nila dito mga kapatid. At kung may plano pa rin nga ba na magpakita si Senator Bato sa taong bayan. Maya-maya pong kaunti yan habang inaantabayanan pa rin Mamaya po pa ng natin. kaunti? Maya-mayang kaunti Okay. pa, oo mga kapatid, habang inaantabayanan nga po natin etong si Attorney Israelito Torion. Pwede nang gawing pelikula ito. Nasaan ka, Senator Bato? Okay ba tayo yun? Oo. Okay. Nasa linya na ngayon. Ayan na. Subukan po natin. Attorney, good morning po. Attorney? Good morning po, Attorney. Hindi kaya tayo dito demanda ni Attorney for grave inconvenience? Dahil, Attorney! Boss, naririnig kita. Naririnig kita. ayan na, malinaw Hello? na, Attorney. Can you hear Yes, me? boss. Okay. Opo. Alam mo, Attorney, Naririnig kita. alam mo, Oo. baka tayo idemanda ka ako ni Attorney for grave inconvenience. Hindi po. Nandito lang ako sa Digo City kasi ngayon na may hearing ako pero lumabas ako. Ay, Opo. salamat. Nagkasalamat ka ni Mobile. Sige, eto ho si Chacha. Go, Cha. Oh, yes po, Attorney. Good morning po. Thank you for being on the show. Attorney, diretsyon tanong lang po. Nasaan na po ba si Senator Bato ngayon at kailan niyo po siya huling nakausap? Well, gaya ng sagot ko sa mga interviews po, hindi po kami nagkakikita ngayon lately. Especially after nung interview nung November ni Ombudsman Rimulya po, hindi na kami nagkausap. I communicate only through the family members of Senator Bato de la Rosa. And I think I understand the reason bakit hindi siya tumatawag sa akin. Okay, sino po sa family members niya nakakausap niyo at ano pong napag-usapan niyo? Yung misis niya sa mga anak niya, and napag-uusapan namin yung mga legal remedies that are available for him. And of course, yung mga possible answers to the media. Gusto kasi nila ako lang mag-answer. Wag niyo na po tawagan si Ma'am Nancy kasi medyo private person po si Ma'am Nancy. Oo. Kung hindi po natin masasabi kung nasan si Senator Bato, dahil sabi niyo nga po, hindi niyo naman nakakausap. According po sa wife ni Senator Bato, safe naman po ba ito at nasa Pilipinas pa daw po ba? Yan I could not answer because I do not have the necessary information to tell you that. So kung mali ang masabi ko, hindi na ako si Attorney Torion yan. Oo. But is he safe? Safe naman po siya, Attorney, kahit yun lang po. That I cannot also say because I really have no communication with him since November of 2025. Oo. Paano po ba yung advice na ibinibigay nyo dito sa family member si Senator Bato? Kasi nga, ang dahilan, ang assumption po ng karamihan, kaya talagang hindi siya nagpapakita dahil nga dun sa umuugong na balita na posibleng maglabasan ng warrant ng ICC para sa kanya. Pero as of now, wala pa rin naman po yung warrant, Attorney. Dun po ba sa huling ugnayan ninyo, ano po ba ang naging advice ninyo? Magparamdam siya, magpakita siya, paano po? Ganito po kasi ang sitwasyon. No? Just like the case of former President Rodrigo Duterte, ang sabi wala daw warrant. Pero nung pagdating dito, meron ng warrant at dinakip na kaagad. No? So the authorities were not so clear insofar as the existence of the warrant. It was only revealed when he already landed in NAIA in Terminal 3. If my memory serves me right, kasi nandun ako nung panahon na yun eh. So, maybe, I could just, I could just speculate, that the reason why si Senator Bato is making himself unavailable as of the moment is because of this reasonable fear na baka bigla na lang, kung malaman na yung kanyang location, bigla na lang na i-announce na meron na siyang warrant at dakpin siya kaagad at hindi na naman i-follow yung nakasaad ng ating 1987 Constitution or at least yung under doon sa Rome Statute na idulog siya sa nearest competent judicial authority, that will be too late in the day na kung gagawin yun sa kanya. So that is, I call it an insuperable cause, an absolutory cause, which is recognized under our laws and legal system.
So sa madaling salita, wala po kayong tiwala sa gobyerno dito sa mga sinasabi na wala pa ring arrest warrant dahil baka ang gawin kay Senator Bato ay yun nangyari kay dating Pangulong Duterte. Ganun po. Ako yun. I don't know with Senator Bato de la Rosa. Sa akin, may reasonable fear din ako na baka gawain yun. But it does not mean that I do not trust the Philippine government because the judiciary is part of the Philippine government likewise. So, what you call this, I trust the judiciary, especially the Supreme Court. But insofar as the executive department is concerned, hindi masyado. Kasi nga meron ng experience, no? Actual experience. Opo, sige. So, attorney, may balita, inyo bang nabasa, napakinggan na nagbabalak maghain ng ethics complaint si former Senator Trillanes dito po sa absence ng inyong kliyente in the Senate? Yeah. Narinig po natin yun na may balak daw si Senator Trillanes na mag-file ng kaso sa Ethics Committee ng Senado. Sana ma-remember niya noong 2018 ang threat sa kanya noon, i-revoke yung kanyang amnesty. At naalala mo, nagtago din siya for a while Nagtago siya sa Senado at ang naalala ko noon, nanawagan pa nga siya sa taong bayan na tulungan siya na kung baga ayaw niyang pahuli, tumago siya doon. What is good for the gander should be good for the goose, no? There is here really an insuperable cause. And what is that? There is an impossibility on the part of, Senator Bato to appear personally, but it does not mean that he is no longer performing his duty. Functioning naman yung opisina niya, nagagawa naman ng mga reports yung opisina niya, no? And meron naman siyang general instructions as to what to be done in the day-to-day operations of the office. So, nandiyan naman, tumatrabaho naman siya. Yun nga lang, may insuperable cause nga kasi of this looming threat that if indeed there is a warrant of arrest, that he would outrightly be arrested. At saka hindi pa nga klaro yung rules din natin. Yun ang rason. Siguro, bakit ayaw magpakita ni Senator Bato? Pero hindi ba, attorney din, yung ninyo tumatakbo naman ng kanyang office, pero yung kanyang required sa kanya na physical presence because of the committee chairmanship na hawak niya. Pangalawa po, yung physical presence on plenary para po sa actual po na pagboto sa mga importante mga batas, etc. Paano ho kaya yun? How will you defend that? Yung kanyang meron siya mga komite na siya ang chairman, so hindi siya ho nakakapag-preside nito, hindi nagagawa yung kanyang tungkulin. Kaya nga, sir, ang tawag ko dyan is insuperable cause. It's an absolutory cause. Indeed, there is a legal duty of his physical presence, especially yung pag-preside ng kanyang komite. Pero I think na iintindihan po ng taong bayan kasi what is at stake now is his personal security, life, and liberty. And I believe self-preservation is supreme in all aspects of things. No? So sana naiintindihan po ng taong bayan na kung iklaro lamang ng ating gobyerno kung ano talaga ang pulisiya dito, no? Hindi siguro ito nangyayari. Ibalik natin kung bakit nagkaganito tayo. Ito lang kasi ang gobyerno na ito ang gumawa sa kasaysayan, sa buong kasaysayan ng Pilipinas na isinurrender yung ating former president, isang taong bayan, isang Pilipino sa isang dayuhan na korte. Hindi pa nangyari yan ever sa ating history. And simply because of that, we should understand Senator Bato. There is reasonable fear on his part na idulog siya doon sa foreign court na meron naman tayong functioning korte, meron tayong prosecution, meron tayong ombudsman, meron tayong korte, meron sandigan bayan. Pwede naman mag-file ng kaso po dito. Bakit doon pa sa ICC? Ano kaya ang makakapagkumbinse sa inyong kliyente na magpakita na, attorney? Halimbawa, kasi kung pinagbabasihan ay yung naging statement ni Ombudsman Boying na meron nang nakita niya na yung ICC arrest warrant na iyan. Kung babawiin ba yun? Hindi, wala naman talaga. O kaya, pwede ba? Ano hong pwedeng magpakumbinsi po sa kanya para lumantad? Ano lang po? Siguro may presidential, speculation lang ito kasi hindi kami nag-uusap. Siguro kung may presidential proclamation na sasabihin na we will respect the withdrawal from the ICC and yung sinabi noon ni Presidente Marcos. Kasi siya din ang nagsabi na he will respect the past move of the former president na nag-withdraw na tayo sa Rome Statute or at the very least kung meron mang mga exceptions dyan,
na isunod yung ating saligang batas, yung ating konstitusyon, at i-follow yun, siguro it might convince the good senator to Okay. show up. O sige po. So, kami hulang naman ay sumubok in the light nga po nitong mga balitang ito na meron na hong paparating na ethics complaint, no, laban sa inyong kliyente. Yes po. Opo. Can we just cross the bridge now? In case ho ba na mangyari yun, paano po ang inyong magiging tugon doon kapag sinampalan? Selective justice kasi itong kay Trillanes. I don't know why he has this focused anger or hate against the Dutertes or persons allied with the former president. Kasi if you look at the House of Representatives, for instance, di ba niya natanong kung nag-attend pa ba si former Speaker Romualdez sa mga sesyon sa Congress? Parang wala na ata. Ever since nung hindi na siyang speaker, hindi ba siya nagtanong ng ibang mga senador din dyan na palagi namang absent din dyan eh. Meron nga sikat niya na palagi absent. O hindi, bakit di niya pinupuna yun? There is a term called Equal Protection Clause of the 1987 Constitution. Kung hindi na natin i-explain yun na yung mabuti, ang isasabihin na lang natin, what is good for the gander should also be good for the goose. No? Kung gusto mong i-insist yung kanyang physical presence, i-insist mo sa lahat. Opo. Hindi lang kay Senator Bato. Parang meron atang undying admiration si former Senator Trillanes kay Senator Bato kasi siya lang ang tinitigan masyado. Opo. Sige po. Well said. Nauunawaan po namin ang inyong binabanggit po ninyo, no? Na bakit nga siya lang. Yan. Okay. Oo. Sige po. So, salamat po na marami, attorney, at muli Thank you. kami istorbo Thank you. sa inyo, ha, kung sakasakali po. No problem. No problem. Kung may panahon lang, sir, we trust you. Magpa-interview kami sa inyo po. Opo, sige. At pakisabi lang po, baka lang ha, sabihin nyo kay Senator Bato, we miss him. Opo, sa amin po mga panayam.